Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored! Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa #BBF dahil dito may nagmamahal sa'yo. Everyone, welcome to #BBF. #Best Beloved and Favored. Ako po si Chacha Faith at ako po makakasama niyo po ngayong gabi. Ayan, para dyan sa mga pagod, sa mga bad trip sa buhay. At kung wala mang nakikinig sa'yo, nandito na kami, mga katropa mo at mga ka-BBF mo. Sa mga kakabakasyon lang dyan, mga Asianistas, hello po sa inyong lahat. Hello din naman dun sa mga high school na may pasok pa. Aral mabuti. Okay, sa inyong mga prayer request at sa mga pabati, text lang po kayo 0907-906-3452 or 0917-928-4843. Again, 0907-906-3452 or 0917-928-4843. Ayan, at syempre, kung gusto nyo po kaming mapakinggan online, kung gusto nyo po kaming makita, sa mga taga-outside Bataan, punta lang po kayo www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Again, www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Okay, stay tuned lang po kayo mga ka-BBF. Sagot na po namin ang Friday night tugtugan at kwentuhan nyo. Diyan lang po kayo. So, tugtugan na tayo. Here's Grace Revolution by New Creation.
Magandang gabi po sa inyong lahat. So pagbati mula sa amin na sa inyo yung mga nakikinig sa inyong mga tahanan, sasakyan, ano man ang inyong mga ginagawa. So welcome sa hashtag BBF. Alam ko na pagod kayo maghapon at marami kayong mga tinrabaho, ginawa. Yung iba mga finals nila, pero sa oras na ito relax lang kayo, makinig lang kayo ngayong gabi at mag-enjoy lang kayo sa pakikinig ng mga kanta at higit sa lahat mula sa nakaka-inspire na salita ng Diyos. So saan man kayo naroon, lagi nyo tandaan na ang Diyos ay palaging malapit sa atin at palagi siyang umaabot at nagmamahal anuman ang ating sitwasyon at anuman ang ating kalagayan. Mahal kayo ni Lord. So ito si Pastor Raul Ruiz na nagsasabing dahil kay Kristo, dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat at kayo po ay nakikinig sa ating program hashtag BBF, Blessed, Beloved, and Favored. At muli po ito ay every Friday 8 to 9 p.m. dito po sa 98.3 FM Smile Radio. Ayan, so gusto ko lang mag-hello sa mga kasama namin dito sa radio station. Kay Justin Pogi, kay Dada, kay Beno, kay John Ray, at kay Rubel Carlo. Ayan, nandito silang lahat. At masaya po kami dito sa station. At syempre, hello and good evening po sa inyong lahat na nakikinig, lalong-lalo na po kay Ate Sol at kay Kuya Edmond Evangelista dyan po sa Sacramento, California, USA. Ayan. At salamat ha. Thank you doon sa inaabangan ko ng padating na I'm sure magiging karagdagang miyembro siya ng pamilya. Thank you. At get well soon, Genrev Pogi, get well soon na. Kailangan mo na maraming pahinga. Ayan. So, good evening po sa inyong lahat. Binabati pala natin, Mama, yung mga nag-birthday nung Tuesday. Si Ate Jane Laconsay, yes, at saka si Ate Ate Nora Santiago. Pati si Ate Jane na manugang ni Ate Lita Vicente. Okay, happy birthday sa inyong lahat. Alote. Yan. Okay. At belated happy birthday din kay paring Oliver Santiago. Yan. Ilang taon ka na ba? 8 ka na ba? 7 years old. At gusto ko ring mag-good evening. Sabi nila palagi silang naka-live streaming sa ating program kay Hana at kay Ate Azon Santiago dyan sa Taguig. Hello din kay Kuya Greg sa Davao. Kumusta na kayo dyan, kapatid? Nawa ay lagi kayong maayos dyan. Ganon din, siguro pwede nating, kung nakikinig man, yung mga kaklase ni Frankie, okay, hinihintay ka na sa bahay. O kaya Angki, kung nakikinig ka ngayon, umuwi ka na. Hinihintay ka ni Inang at saka ni Tatang. Ayan, so magpapatuloy po tayo sa atin pong kwentuhan. Yan. So, kwentuhan time na tayo ngayon. At, natuwa ako dahil last time yata na pinag-usapan natin yung tungkol sa Jesus is Aldab. Marami mga nag-text at ano daw yung ibig sabihin ng Aldab. Yan. Yung ginamit lang po. Dahil alam namin na kayo ay natutuwa doon. So, Jesus is awesome. Jesus is, ano na nga ba yung ginamit natin? Loving, dependable, undeniably magnificent, and ano na yon? The best. Yan. So, yun. At last Friday, I remember ang ating topic ay tungkol sa cast your cares on Him. Yan.
So, pinag-usapan natin doon na kung ano man yung mga dinaranas mo sa buhay, gaano man ito kabigat, o sabihin na natin may mga pangyayari, kasalanan naman ng ibang tao, ay hindi pa rin karapat-dapat na ikaw ay magdesisyon ng hindi tama, ng isa pang pagkakamali sa buhay mo. Ang importante lang na dapat mong gawin ay you cast all your cares. I mean, cast all your worries, cast all your anxieties, cast everything sa Panginoon. Ipagkatiwala mo sa kamay ng Panginoon at nako, dyan expert si Lord kung paano ang lahat ng yan ay babalik ta rin niya for your good. Yan. So, ngayon naman, ang topic natin ay empowered to prosper. Yan. I love this topic kasi madalas naiiba ang interpretasyon ng mga tao about prosperity. Okay? So, pag sinabi mo that you are blessed, okay? That you are blessed, ang ibig sabihin ng blessed, you are empowered to prosper. At isa pang definition ng blessed ay you are happy. Yan. So, ibig sabihin, kapag sinabing blessed ka, you are blessed in every way. Okay? You are blessed in every way. Take note, kung ang ating society nire-reduce yung meaning ng prosperity sa pera lamang. Okay? Society has reduced prosperity to money alone. But, God is interested in total life prosperity. Okay? So, hindi lamang ang prosperity, hindi pera-pera lang. Kaya minsan ayaw nating pag-usapan ang kung paano tayo ipaprosper ng Lord. Ngayon, ang prosperity na tinutukoy ng gospel ay hindi lamang patungkol sa pagkakaroon mo ng pera o material na bagay. Although, kasama yon. Kasi yung shalom na binayaran ng banal na dugo ni Jesus ay nangangahulugan ng continual well-being. Oh, di ba? So, totality ng iyong well-being, completeness in number, soundness of body, peace in relationships, and material prosperity. So, grabe si Lord Pag pinrosper ka, He wants to prosper you in every way, in all aspects of your life. Okay, marami tayong mga sinasalihan na kung ano-ano, tumataya tayo sa kung ano-ano, pero ibibigyan lang tayo material prosperity. Pero, or material wealth. Pero, may problema naman tayo sa ibang bagay, like security, nanganganib na yung buhay mo after that. Pero ang Lord, kapag pinrosper ka niya, He wants to prosper you in every way. So, ano nga bang ibig sabihin ng to prosper? Ang ibig sabihin ng to prosper is to push forward, to advance, to make progress, to succeed, and to be profitable. Okay, yan yung shalom sa Old Testament. Pero yung irene sa New Testament, ang ibig sabihin, to succeed in reaching a desired destination. Yan yung to prosper, to succeed in reaching a desired destination. Alam mo ba, binayaran ng ating Panginoong Hesus ng banal niyang dugo, ng napaka-precious niyang buhay, ang ating shalom. Okay, yung pinag-usapan natin kanina, balikan ko po. Ano na nga ba ang shalom? Shalom means continual well-being, completeness in number, soundness of body, peace in relationships, and material prosperity. Okay, so, binayaran ng ating Panginoong Hesus ang ating shalom. Ito yung nakasulat doon sa Isaiah 53 verse 5. Sabi sa Isaiah 53 verse 5, He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. So, mababasa natin sa Isaiah 53:5, nandun yung the chastisement for our peace. Ibig sabihin yung training, yung kinakailangan para magkaroon ng kapayapaan
tayo na nananampalataya sa Panginoong Hesus ay ikinarga na sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Siya ay nasugatan, sa Kanya inilagay yung parusa ng ating mga kasalanan. Nagkaroon siya ng sugat para sa ating iniquities, kabayaran iyon, at dahil doon nakamit natin yung peace. Okay? Nakamit natin ang peace, at ano nga yung peace doon? Shalom. Yun yung shalom na pinag-uusapan natin. Okay? At ang kasunod pa noon, by His stripes, we are healed. Okay? So, kasama na din ang ating physical wellness. Okay? Sa 3 John 2, or sa third letter of John, verse 2, sabi doon, Beloved, this is in Amplified version, Beloved, I pray that you may prosper in every way and that your body may keep well, even as I know your soul keeps well and prospers. Okay, basahin ko sa New King James Version. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Okay, so ang tinutukoy dito na prosperity is prosperity in every way. Okay? In all things. At emphasize dito yung health at saka yung soul prosperity. Yung first concern natin dapat ay prosperity of our soul. Okay? Nag-i-start po yung total or complete prosperity ng Lord sa prosperity ng ating soul. Paano ba nagpa-prosper ang ating soul? Prosperity of our soul starts with the revelation of the Word. Okay? Hindi ka pwedeng mag-prosper in every way kung wala kang revelation ng Word. So, nag-uumpisa pa rin ang lahat-lahat sa kapahayagan ng katotohanan sa salita ng Diyos. Okay, so kung patuloy tayong makikinig ng salita ng Diyos at patuloy nating aalamin yung mga katotohanan ng salita ng Diyos, doon magsisimula yung ating pag-unlad. Okay? Sinabi kasing pag-unlad, ang lagi nating nakikita yung mga material lamang na pag-unlad. Kaya tuloy, ang view ng world sa prosperity or success yung may maraming material possessions. Okay? Pero ang totoo, si Lord kapag ka nag-prosper, kasama ang yung health, yung masayang pamilya, kasi kasama doon yung peace in relationships. Okay? Masayang pamilya, malakas na kalusugan, at marami pang iba sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Maging sa iyong emotion. Kasi when we talk about prosperity of our soul, it talks about prosperity of our mind, will, and emotions. Okay? So, ang totoong nagpa-prosper ang soul ay maunlad sa kanyang pag-iisip, maunlad sa kanyang will, o yung sa kanyang pagdedesisyon, at saka maunlad sa kanyang emosyon. Yung bang hindi ka laging nagagapi ng iyong emosyon. Hindi ka rin namamali, o namamali ka man, nakakabangon ka kaagad sa iyong will, sa iyong pagdedesisyon. Kasi mayaman ka sa katotohanan o sa mga revelation ng salita ng Diyos, at iyon ang iyong nagiging guide kung paano nagpa-prosper ang iyong mind, will, and emotion. Kaya nga importante ang ating kauna-unaha, our first concern must be the prosperity of our soul. And take note, sinabi ko kanina, prosperity of our soul starts with the revelation of the Word. You cannot move toward prosperity without the seed of God's Word first entering your heart. Okay? Kasi yung salita ng Diyos nagpo-provide ng liwanag. Okay? Nagpo-provide ng
liwanag. At alam nyo ba na yung kahirapan, karamdaman, kalungkutang matindi or yung tinatawag nating depression and distress ay nasa kadiliman yon. Okay? So when you have revelation of the light, napupunta ka rin sa kaliwanagan. And therefore, nawawasiwas yung lahat ng mga anything pertaining to darkness like sickness, poverty, problems, bagyo ng buhay. Yan, di ba? Parang madilim ang mundo mo pag meron yan. So, importante meron kang revelation ng salita ng Diyos. God's Word is your foundation for prosperity and your vehicle that will bring you to your prosperous place. Okay, again, take note when we say prosperous place, ito yung lugar kung saan meron kang masiglang katawan, meron kang katatagan ng kalooban, nandyan yung stable yung pag-iisip mo, andyan din yung masaya ang relationship mo with other people. Kung nagkakaroon kami ng problema, ay hindi ka nagduduel doon, nasusolusyonan ito, at bumabalik ka pa rin sa kaayusan ng lahat. Okay? So, sabi ko kanina, prosperity begins with the revelation of the Word. Okay, sa Joshua chapter 1 verse 8. Basahin ko po yung aklat ni Joshua. This is in Old Testament. Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you shall make your way, what? Prosperous. And then you shall deal wisely and have good success. So malinaw po na sinasabi sa Joshua chapter 1 verse 8 na kapag ang salita ng Diyos, take note, book of the law ang tawag dito ni Joshua. Kasi nung panahon ni Joshua, ang nasusulat pa lang ay yung Pentateuch or the first 5 books of the Bible, which is the book of the law. Okay? So, sabi dito, the book of the law shall not depart out of your mouth. Pero ngayon, ang daming books na pwede nating pagnilay-nilayan, at ang napakaganda, lalong pagnilayan natin, are the scriptures written after the cross. Okay? Kasi andun yung ating mga benefits. Yung benefit ng finished work of Jesus, dinidiscuss doon. So, ang dami-dami noon. Mas lalong marami ngayon sa panahon natin. We are in Grace generation. We are in Benjamin generation. So, kung ang aklat or ang salita ng Diyos ay hindi mawawalay sa ating bibig, kundi ito'y pinagninilay-nilayan natin. Okay, pag nagninilay-nilayan sa Tagalog, but the word meditate there means haga in Hebrew, which means to mutter, to pronounce, to speak. Okay? Sabi doon, day and night, that you may observe and do according to all that is written in it, for then you shall make your way prosperous. So, revelation ng word ang importante para tayo maging prosperous. And again, yung prosperity na pinag-uusapan natin, prosperity in every way, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kaya nga sabi dito, and then you shall deal wisely. Okay? So, may wisdom pa doon, no? And have good success. Okay, so Jeremiah chapter 29 verse 11, sabi doon, for I know the thoughts I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and hope. Take note, sa Amplified version, ginamit yung peace. Okay, shalom na naman ito. Shalom na naman itong pinag-uusapan dito. So, ibig sabihin, ang plano talaga ng Lord, mag-prosper tayo in every way. At kasama doon yung ating bright future. Diba? Sabi sa New King James Version, ulit, basahin ko yung Jeremiah chapter 29, verse 11, for I know the thoughts and plans that I have for you, says the Lord,
thoughts and plans for welfare and peace and not for evil, to give you hope in your final outcome. At yung memorize natin yung NIV version, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Tingnan nyo ha, pati protection from danger, kasama sa prosperity ng Lord. Bright future, okay? So, malinaw po na yung ang Lord, ang design niya talaga is mag-prosper tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Okay? Mag-prosper tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay at nang sa gayon ay ma-enjoy natin kasi alam niyo po, our shalom has been paid in full by the precious blood of Jesus. Sayang naman kung mananatili tayo sa karamdaman, mananatili tayong laging hirap na hirap at gipit na gipit, okay? O mananatili tayong namumroblema, lungkot na lungkot, para bang lahat na lang ba ng araw natin spend natin sa pag-iyak o pagmumukmok, samantalang yung ating shalom ay binayaran ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Okay? So tayo po'y magpapatuloy, but for the meantime, meron kaming song na gusto ko naming iparinig sa inyo. It's entitled Magnificent by Darlene Sheck. Who comes to you
So that's Magnificent by Darlene Check. Yan, so magpapatuloy po tayo. Ang ating po topic ulit, empowered to prosper. So pag sinabing blessed ka, you are empowered to succeed or empowered to prosper. Alam niyo po ba that God gives us the power to prosper to confirm His covenant? Okay, so binigyan tayo ng power, in-empower niya tayo to prosper para i-confirm niya sa atin yung kanyang pangako sa ating ninuno kay Abraham. Okay? So dahil we are the seed of Abraham because of our faith in Jesus. Ulitin ko po yun, we are the seed of Abraham or we are children of Abraham because of our faith in Jesus. Okay, kahit na tayo mga Gentiles, hindi tayo mga Hudyo, pero naging children of Abraham tayo because of our faith in Jesus. Sabi sa Galatians chapter 3, verses 13 to 14, Christ purchased our freedom, redeeming us from the curse of the law and its condemnation by Himself, becoming a curse for us, for it is written in the Scriptures, cursed is everyone who hangs on a tree or is crucified, to the blessing promised to Abraham might come upon the Gentiles, so that we, through faith, might all receive the realization of the promise of the Holy Spirit. Okay, so tayong mga Gentiles, dahil hindi tayo Jews, so Gentiles tayo, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, matanggap natin yung katuparan ng pangako ng banal na Espiritu kay Abraham. Okay? At yun ay dahil sa tinapos ng gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Binanggit natin sa verse 13 kanina, nasusulat, cursed is everyone who hangs on a tree or is crucified. Meaning, yung pinako sa krus, yan tumanggap ng lahat ng sumpa. Ano yung sumpa? Sumpa ng kahirapan, sumpa ng karamdaman, at sumpa ng kamatayan. So, nakarga na sa ating Panginoong Hesus. Kaya lang, nakakaranas pa rin tayo kasi natatalo tayo ng mga panunukso ni Satan sa atin, mga pandaraya ni Satan sa atin. Why? Nagkukulang tayo ng revelation ng kanyang salita. Or kung meron man tayong revelation ng mga salita ng Diyos, na isasantabi ba sa ating isipan at sa ating puso dahil natatakpan nung mga nararanasan natin sa buhay. Kaya nga, sabi natin last Friday, we have to cast our cares on Him. Para mas maging bukas ba yung ating isip sa pagdedesisyon sa panahon ng problema. Okay, so, ayun nga, sinabi natin kanina na importante na magkaroon tayo ng maging prosperous yung buhay natin in every way kasi yun yung katuparan ng covenant ni God kay Abraham. At yun talagang gusto ng Lord. Yun talagang gusto ng Lord to prosper us in every way. Sa Galatians chapter 3, verse 26, for in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. Sabi din sa Galatians chapter 3, verse 29, and if you belong to Christ, are in Him who is Abraham's seed, then you are Abraham's offspring and spiritual heirs according to promise. So, di ba? Sabi natin, kapag nanampalataya ka sa ating Panginoong Hesus, you are in Christ. You are in Christ because of faith. And because of faith, because you believe, you are Abraham's offspring and therefore, yung blessing na pinramis kay Abraham, entitled ka rin doon. Kaya lang, di mo alam. At yung blessing na pinramis kay Abraham is prosperity in every way, blessing in every area of your life. If we will read Genesis chapter 12 verses 1 to 3, sabi doon, now the Lord had said to Abraham, get out of your country, from your family and from your father's house to a land that I will give you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you
all the families of the earth shall be blessed. Tingnan mo nga, yung blessing na binigay ng Lord, pinangako kay Abraham, na entitled ka rin doon. You are not only blessed, you are blessed to be a blessing. At kung mapapansin nyo sa verse 1 ang binasa natin, merong revelation ng word galing mismo sa bibig ng ating Panginoon. May salita na binitawan ng ating Panginoon kay Abraham. Ang sabi niya, get out of your country. So kaya nag-prosper, kaya nangyari kay Abraham ang lahat ng nais ng Panginoon kasi merong narinig si Abraham na revelation of the word. Okay? Alam niyo po ba, sa ating kapanahonan ngayon, lahat nakasulat na sa Biblia. Ang kailangan na lang natin, alamin ano yung mga revelation ng word doon. So, hindi ibig sabihin na si Abraham umalis ng bansa, ang prosperity mo ay nasa ibang bansa lang. Depende po kung ano yung revelation ng word sa'yo. Si Isaac, anak ni Abraham, pinrosper ng Lord sa sarili niya mismong lugar. Kung saan, nung panahon na yon ay tagutom. Pero nagstay siya doon sa lugar na yon, kahit panahon ng tagutom, nagtanim siya, at doon nagsimula ang kanyang great prosperity. Okay? So, si Abraham, kung mapapansin natin, yung binasa natin sa Genesis chapter 12, verses 1 to 3, ay prosperity in every way to, blessing in every area. Tingnan nyo ginawa siyang great nation. Ibig sabihin, yung kanyang sambahayan, lalaki, magiging matatag, okay, great nation. At hindi lang yon, pati yung kanyang reputation. Kasi sabi doon, I will bless you and make your name great. Makikilala ka sa buong bansa. And you shall be a blessing. So, kaya nga sabi ko, it begins with the prosperity of your soul. Kasi kung nag-prosper ang iyong soul, that is only the time when you can be a blessing to many. Hindi lamang sa material na bagay. Kasi marami namang prosperous in material wealth, pero hindi sila blessing sa marami. Kasi importante, nag-uumpisa ang ating prosperity sa prosperity ng ating soul. Okay? Yung pag-unlad ng ating isip, emosyon, at yung ating free will. Okay, sabi din doon, eto pang nakakatuwa, pagka blessed ka, blessed din yung mga nag-bless sa'yo. At ipagtatanggol ka sa mga sumusumpa sa'yo. Wow, may protection pa si Lord. At sabi nga, you're blessed to be a blessing dahil sabi doon sa verse 3, and in you, all the families of the earth shall be blessed. So tandaan po, the Lord is prospering you not only for your own good. Ang prosperity ng Lord, ang pag-prosper ng Lord sa iyo, yung pagtatagumpay ng Lord sa iyo, pag-unlad ng Lord sa iyo sa maraming aspeto ng buhay mo, kasi may purpose din siya sa mga taong connected sa iyo. You are blessed to be a blessing. Kaya minsan, iniisip mo bakit yung iba, maraming silang pera, maraming silang material possessions. You are also rich in your own way. Ibig sabihin ng rich, every need supplied. Pati yung need mo to encourage, pati yung need mo to give joy sa mga tao, that is also your wealth. That is also one part of your prosperity. You have good health. Ang hirap maging blessing sa iba kung ikaw mismo mahina at may sakit. 'Di ba? So, kahit marami kang pera, kung marami kang sakit, naku, napakahirap maging blessing sa marami. At kung sobra kang distressed and depressed, paano ka magiging blessing kung ikaw mismo kailangan ng encouragement? How can you be an encouragement to many kung ikaw mismo ay nangangailangan noon? So, sabi ko nga, your prosperity begins with the prosperity of your soul. Okay, so Psalms chapter 35, verse 27, let those who favor my righteous cause and have pleasure in my uprightness shout for joy and be glad and say continually, let the Lord be magnified, who takes pleasure in the prosperity of His servant. Kaya, natutuwa ko dun sa song na the Lord's delight, your heart's delight is to see us blessed.
ang kagalakan ng ating Panginoong Hesus ay makita tayong pinagpala. Makita tayong prosperous. Hindi lamang sa isang aspeto. Now, doon naman sa nagsasabi na bakit palaging pera-pera ang pinag-uusapan, hindi po pwedeng i-exclude yon. Ang material, prosperity, hindi pwedeng i-exclude sa prosperity ng Lord. Kasi, hindi kompleto ang prosperity ng Lord kung hindi kasama iyon. Yung bang lahat ng kailangan mo pinuprovide sa tamang oras. Pwedeng wala ka ngayon, pero dumating yung panahon ng pangailangan mo, meron ka, hindi lang para sa iyong sarili, kundi para maging blessing ka rin sa iba. Di ba, masasabi mo bang naghihirap ka? Masasabi mo bang nagigipit ka sa panahon yon? Sa panahon naman ng kagipitan, at sa panahon ng takdang araw ng pangangailangan, the Lord has provided. O kung minsan, hindi man yung mismong monetary value nung iyong, kumbaga, hindi man pera yung ipinadala sa iyo, minsan kaparaanan. Di ba, minsan kaparaanan ng iyong pangangailangan. That is still a blessing. Importante nakikita mo si Lord kung paano siya mag-bless. Ang gusto niya talaga, maging maayos ang buhay mo, maging masaya ka, maging payapa ka in every way, shalom nga, 'di ba? Pati ang relationship mo, okay. So, yun ang gusto talaga ng Lord. Ngayon, meron siyang the best na kaparaanan para pagpalain ka. Ngayon, kung nakatingin ka lang sa material na bagay, ay feeling mo, hindi ka blessed kasi hindi lahat ng gusto mo nasa iyo. Pwedeng darating sa panahon na sa takdang panahon, sabi nga ng pinapanood natin sa TV, sa tamang panahon. Okay, darating din yon. Importante nakahanda ka muna. Na hindi ito magiging curse sa buhay mo, hindi ito magiging distraction, hindi ito magiging ikakasama mo, kundi lalo pang ikakabuti mo at lalo kang magiging blessing sa iba. Kaya nga, importante, maturity of your mind, will, and emotion. Yun muna. Paano na nga nagpa-prosper ang ating soul or our mind, will, and emotion? We have to have revelation from the Word of God. Kasi only sa revelation ng Word of God, doon ka magkakaroon ng kaliwanagan. And again, may I repeat, poverty is in darkness. Sickness is in darkness. Problems, tribulations are in darkness. So, if you want to get out of it, the pit of problems, pit of distress and depressions, go to the light. Sino bang light? Jesus, the light of the Word. So yung Word niya, si Jesus is the light of the Word. Okay? Kaliwanagan. And at the same time, siya ang Word. Okay? And sabi nga everything is created because of the Word. Okay? Everything is created because of the Word of God. Or because of the Word Himself, Jesus. Okay? So, at bilang conclusion po, we need to be aggressive about what is ours in Christ. Alam niyo po, if you believe in Christ, you are empowered to prosper. Sabi nga ni Creflo Dollar, sabi niya, sa pagpananalangin, hindi tayo humihingi basta-basta lang ng isang bagay na wala tayo. Ang pananalangin ay confirming, kumbaga, you are pronouncing, sinasabi mo sa Diyos kung ano yung naibigay na talaga sa'yo. Kaya nga, importante may revelation ka ng Word para alam mo anong meron ka in Christ. Anong meron ka as believer of Christ? Anong ginawa ng finished work of Christ on the cross for you? Ano yung mga binayaran ng banal niyang dugo? And upon knowing all this, kung meron kang revelation ng Word, alam mo kung ano i-claim mo. Alam mo kung anong meron ka in Christ. You have healing, you have material prosperity. Sabi ko kanina, pag sinabing material prosperity, hindi yung sobra. Yung every need supplied at the right time. Okay? At alam mo kung ano yung i-claim mo. You have that ownership mentality. Alam mo kung anong para sa'yo. Ang mahirap, meron ka pala, pero hindi mo alam at hindi mo napapakinabangan.
Okay, palagi yung kinukwento sa inyo, yung para kang merong ATM card na monthly may dumarating 100,000, pero tinago mo lang si ATM card, nilagay mo pa sa isang maliit na baul, pero nanghihingi ka sa kapitbahay ng pagkain mo sa araw-araw. It's like living in a world na walang revelation. Kasi meron ka, binayaran ng banal na dugo ni Jesus, binayaran ng buhay mismo ng Panginoong Jesus, pero namumuhay tayo sa kadiliman. Ay kadiliman ay hindi lamang yung sa kasalanan, kadiliman din ay nagre-represent ng poverty and sickness and distress, problema, sabihin na natin wala ka sa kalooban ng Panginoon. At ang kalooban ng Lord laging maliwanag. Laging masaya. Laging prosperous. Okay? So, let us be encouraged by the Word of God every day. And before you know it, di mo na napansin, prosperous ka pala in every way. In every way. And have that attitude of gratitude, sabi nga ni Pastor Raul. Magkaroon tayo ng attitude of gratitude. Dapat makita mo na ang Lord ay pinauunlad ka, binebless ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. So, minsan hinihintay pa natin yung nakikita ng ating mata bago tayo magpasalamat. Samantalang yung health mo, yung buhay mo, yung mga tao sa paligid mo na nagmamahal sa'yo, yung katatagan ng kalooban mo kahit dumarating ka sa problema, ay mga pagpapalan at kayamanang maituturing. Kaya we just need to learn how to be grateful sa lahat ng bagay. And before you know it, ang dami mo palang dapat pasalamatan sa Panginoon. And kapag nasa iyo na yung sigla, naku, ang dali-dali nang maging prosperous in every way. Okay, so we are empowered to prosper. Salamat po sa inyong pakikinig. And take note, pag sinabing empowered to prosper, hindi ka na lang basta naghihintay. Kundi nakikinig ka sa direction ng ating Lord at lumalakad ka, gumagawa ka ayon sa leading ng banal na Espiritu na nasa ating mga puso. So, resting on the finished work of Jesus means complete, total dependence on God. Doing pa rin kung ano yung pinapagawa niya sa'yo, pero this time, not relying on your own strength, not on your own intelligence, but on the blessing that is in you because you are in Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pinagpala po kayo. Ay, hello po and good evening kay Tatay Ed, kay Nanay Evelyn Santiago, kay Edlyn, kay Luis, kay Ate Grace, Kuya Elimar, Tricia, Hazel, Dayan, Michelle, Ate Nora, Kuya Junior, Ate Belen, Henry, Nanay Lucy, Abigail, Ate Maria Margalio, Mami Mila and Tatay Lando Santiago, and Saria. Hello din kay Ate Mary Diaz, Ate Malu Trixie, and Thea. Ganon din kay Ate Lisa and Ramas Izon. Kay Ate Esther Pagya, Ate Nila Ongkinko, and AJ Ongkinko, and Aaron of Abukay. Ganon din sa mga taga-Munting Batangas, Dory and Boy Alzate, Uncle JR, Grace, and Lola Maria and Remy Evangelista. And hello to Ate Joy and Kuya Bernard Tuason and Kuya Ricky Gatdula. Ganun din kay Lori and Candy Kanta Kicho of Orion. Kay Grace de Guzman, kay Steel, kay Jack, kay Nika, Micah, Gio, Kim, JJ, and Zed Magpantay. At syempre, hello sa aking mga paring maliliit pero pogi. Paring Dave, paring Oliver Santiago, paring Daniel Buno. Yan. Ayan, hello po sa BBF team. Hello po kay Kuya Ian.
kay Carlo, kay Brile, kay Sherwin, kay Rain, Luis, kay Marvin, kay Dwight, kay Kyra, kay Fersan, kay Frankie, kay Alec, kay Rafael, kay Justine, Charmaine, and Gleda. Hello po kay Daddy Doming, Mami Helen Tabamo, Tita Cynthia Taidi, Ate Cindy, and Kuya Pong of Angeles City. Binabati po namin yung mga nakikinig sa amin live streaming, si Kuya Jen Revoluciano, si Ate Sol, and Kuya Edmond Magpantay. Jen! Ganon din kay Kuya Ian De Leon. Hi, Sir Ian. Ayun, binabati ko yung pinakamaganda kong mama na si Vilma Mendoza. Ayan, ingat ka sa pag-uwi, ma. At binabati ko yung BSE 1E, Ronald, Laika, Rebelin, Precious, Maysha, Tam, at kay Panganiban. Thank you, Panganiban, sa pagsamo kay Dada kanina. At kay Lawrence. Huwag kang mag-alala, nandyan lagi si Daddy Lord. Lagi nagmamahal sa'yo. Ayan, hello Marvin. Hello po sa lahat ng mga nasa UAE na naka-live streaming sa atin. Sa aking hipag, Emmeline Ruiz, kay Ate Maribel Magpantay, kay Hazel at saka kay Eileen Cantos, at ganun din kay Aubrey at kay Albi Izon. Ayun, binabati ko yung mga pare ko dyan sa Generics Pharmacy. Si Kuya Lionel na Poging-Pogi at si Kuya Noel, si Ate Grace, Joylyn at Sarina. Salamat sa lahat ng ating nakasama tonight. Si Rosa, Mayfor, Beno, Kisha, EJ, Pastor Raul, Dada Ganda, Justin, Carlo, and John Ray. Yan. Salamat sa lahat ng nandito sa station. At syempre kay Tommy. Yan, hello Tommy. Salamat po sa inyong lahat na nandyan at nakikinig muli. Belated happy birthday kay Ate Nora Santiago, kay paring Oliver Santiago, kay Ate Jane Vicente at Ate Jane Laconsay. At syempre, belated happy birthday sa aming baby, Kisha Faith Ruiz, and advance happy birthday sa aking darling Elijah Job Ruiz. Yan. Ayun, binabati ko si DJ Tommy ng Smile Radio. Hello, Sir Lian! Salamat ang awit para bang nagbabalik ng lalabing. Hey, batlang people, wala ba kayong kamay? Kung dayong sayaw tayo. Hey, batlang people, wala ba kayong kamay? Kung dayong sayaw tayo. Sayawe tayo, sayaw tayo, sayawe tayo, sayaw, sayaw tayo, sayawe tayo, sayaw. Hello and good evening pala kay Ate Rose and Kuya Andy. Yan, kay Alden and Yaya Dab dyan sa Lotto. And again, good evening kay Saria. Yan,
See you on Sunday. Wala ba kayong kamay? Indayo, sayaw tayo. Hey, ba't lang pito? Wala ba kayong kamay? Indayo, sayaw tayo. Hey, ba't lang pito? Wala ba kayong kamay? Indayo, sayaw tayo. Nakakahawa ang tempo. Happy anniversary po sa Life Center. Tayo. Wala ba kayong kamay? Sayaw, 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 sayaw. Sayaw, tayo sa langit para malasaya tayo. Pasalamat ang awit. Sayaw, tayo. Nananagin sa'yo. Wala ba kayong kamay? Sayaw na. Hello, at nawa po kayo ay pinagpala sa gabing ito. At kami po ay nananalangin at naniniwala na kayo po ay naunawaan po natin kung ano itong empowered to prosper. Okay? Na ating pinag-uusapan. Na ang gusto ng Diyos tayo ay pagpalain sa bawat aspeto ng ating buhay. So, kanina nga po sinabi ko sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Okay, so lagi po nating tatandaan na ang Lord gusto niya sa lahat ng aspeto ng buhay mo ay mapagpala ka. So, dito po sa hashtag BBF, hashtag Blessed, Beloved, and Favored, palagi po naming ipapahayag ang kabutihan ng ating Diyos. At dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo, tinitingnan ka ng ating Father God na righteous, blameless, you are forgiven, and therefore you are blessed, beloved, and favored. At mahal na mahal ka ng ating Tatay Lord. As in, pagmamahal na hindi nagbabago, pagmamahal na hindi nababawasan, pagmamahal na hindi napapagod, hindi tumitigil kahit sa panahong ikaw mismo ay gumive up na sa pagmamahal sa ating Diyos o sa pagtanggap ng pagmamahal na yon o maniwala na ikaw ay mahal ng Diyos, hindi pa rin siya titigil na mahalin ka at alalayan ka sa lahat ng oras ng iyong buhay. So, palagi po tayong makinig ng salita ng Diyos nang sa ganon, tayo po ay nagiging blessing sa marami, nagkakaroon tayo ng positibong disposisyon, nang sa ganon ay nagiging pagpapala din tayo ng encouragement sa maraming tao. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating program, hashtag BBF, hashtag Blessed, Beloved, and Favored. This is every Friday, 8 to 9 p.m. only here at 98.3 FM Smile Radio. So, you are, lagi po namin sasabihin sa inyo, you're blessed. Sabihin niyo po sa inyong sarili, I am blessed, I am highly favored, and I am deeply loved by God. Keep on listening to hashtag BBF, hashtag Blessed, Beloved, and Favored. Dahil sa hashtag BBF, Shalom, glory, and karam! Ba? Patrick sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan nyo kami dito sa hashtag BBF. Dahil dito, may nagmamahal sa'yo.